Magandang araw sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and syempre sa ating mga kababayan all over the world at sa lahat po ng mga sumusuporta sa gobyerno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kamusta po kayo at welcome sa ating Munting Tinig channel. Kung kayo po ay bago sa ating channel ngayon, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo kung ano man ang mga activity na nangyayari po dito sa ating channel. Okay, so yun lang, i-click nyo lang yung parang kampana dyan. Ngayon mga kamunting tinig, pag-usapan natin ito si Sara Duterte, na kung saan ay nangangarap pala na lahat halos ng kanyang mga kaalyado ay makapasok noong nakaraang 2025 midterm election. No? Kaya ngayon, bumubula na naman ang bunganga ni Sara Duterte tungkol po sa mga ipinapakalat na talagang mayroon daw pong dayaan na mga nangyayari sa hanay ng mga senador dahil hindi po nakapasok lahat halos ng kanyang mga kaalyado dahil parang si Bato, si Bongo at saka si Amy, o yun lang, pero actually nga tatlo lang nga yung pumasok sa kanila, no? Ako naman, binabaliwala ko na lang yan kasi alam mo kung bakit, kung ano yung kagustuhan ng tao, kahit ayaw mo pa o hindi, talagang may lalabas na resulta ng eleksyon. Pero, imposible kasi na manalo ang mga padapa wala ng laban. Naturalmente, kahit papano manalo si Bato or di kay manalo si Bongo dahil mga re-electionist yan sila na kung saan ay may mga talagang naniniwala. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mga Pilipino ay boboto sa partidong padapa wala ng laban. Okay? At syempre sa mga kandidato ni Sara Duterte. Kaya nga po itong si Inday Lustay naghihimutok, no, na kung saan ay binutata naman ngayon ng Commission on Election. Ngayon alam mo, Sara Duterte at saka sa mga kaalyado ni Sara Duterte, pagsabihan nyo nga yung boboita na yan, ganito lang po yun. Kung meron kayong mga dayaan, gayahin nyo si Gwen Garcia ng Cebu. Hindi po si Gwen Garcia nagsasalita na mayroong dayaan, kundi she filed an election protest before the Commission on Election. No, hindi na papaniwalain nyo yung tao na mayroong dayaan pagkatapos wala naman kayong pruweba na ipinipresenta. Hindi nyo man ipinapakita sa tao kung ano yung mga basis ninyo. Naturalmente, kahit papano, ang mga alingangan ng mga Pilipino maniniwala sa inyo kapag narinig nila sa social media yung mga komentaryo nyo, nabasa nila sa social media yung mga komentaryo nyo tungkol po sa mga kandidato na di umano'y dinaya dyan sa hanay ninyo. Alam mo, gayahin nyo yung mga gayahin nyo yung mga what you call this, yung mga ibang mga naghahangad ng tunay na resulta ng eleksyon. Si Gwen Garcia ng Cebu nag-file ng election protest laban sa Comelec. Kaya ang Comelec ngayon ay pinapaliwanag si Bari 4. Okay? So, hindi ko talaga maintindihan. Sara, hanggang ngak-ngak ka na lang talaga. Very divisive talaga yung mga pinagagawa mo. Hindi po talaga nakakatulong sa taong bayan yan. No? Ano ka kung baga tinuturuan mo yung tao na magalit. No? Tinuturuan mo yung mga tao na magalit sa gobyerno at alangan mo pilitin yung tao kung ayaw sa inyo. Diba? Alangan nyo pilitin ang taong bayan na pagbutuhan nila lahat ng mga kaalyado nyo, iayaw nga nila. Pipili yan sila, parang katulad good sa pro-government. Tulad sa line-up ni PBBM, diba? Gusto man namin na manalo ang lahat ng line-up ni PBBM. Ang problema, hindi sila binoto ng taong bayan. So, tapos na yung eleksyon. Tumigil na kayo dyan sa kakapantasya ninyo at sa kakapangarap ninyo na lahat ng mga lahat ng mga kapartido ninyo ay manalo. Dahil imposible pong manalo yan. Kung hindi nga ginamit ni Bongo yung malasakit, hindi nga yan nag-name recall sa mga tao. Si Bato de la Rosa. Kaya nga tinanggap na nga lang ng tao kasi yun ang resulta ng halalan. Election is a democratic way, no, of expressing our political thoughts. Who are we going to elect, and at the same time what kind of leader are we going to elect? No, anong pang ginaproblema nyo, ginaputok sang butsin nyo?
O sabi nga ni Commissioner Garcia, meron kayong mga reklamo, dumulog kayo sa Commission on Election. Kung sa tingin po ninyo, dinaya yung mga kandidato ninyo ng mga pulok-pulok, sino ba naman ang boboto kay Philip Salvador para manalo? Hindi ba kayo masaya na kahit na mga first timer ang mga tumakbo sa kandidato sa line-up ninyo, line-up ng tatay mo, at least nakakuha ng mga milyon-milyon na boto? Kaya lang hindi umabot sa Magic 12. So ano pang ginaproblema? So ibig sabihin yung mga nakapasok sa number 10, 11, 12, nandaya pala yan sila para hindi makapasok ang mga kandidato nyo. Anong ginaputok ng butsi mo? Si Amy Marcos, number 12 man na, in-endorse mo man na. Diba? In-endorse nyo man si Amy o nakapasok na number 12. So lahat gusto ninyo mapanalunin sa yung lahat ng kandidato ng tatay mo, lahat ng kandidato nyo ay manalo. Imposible po yan. Mga alinyangaman ng mga senatoriables nyo. Ang pasalamatan mo na lang, Sara Duterte, ganito po yun. Na kahit first timer, yung mga kandidato ninyo, may naniwala pa rin kahit papano. Yun yung consolation ninyo. Di tumakbo sila sa next election. Kasi kung talagang karapat-dapat silang butuhin ng taong bayan, pondo na nila yung binoto ngayon. O halimbawa, may 10 million for example, Philip Salvador o whatsoever. Di patakbuhin nyo ulit para madagdagan. Patakbuhin nyo ulit yung mga kandidato na hindi po nanalo sa mga line-up ninyo. Hindi na mag-alburuto kayo, palagi yung sinasabi, may mga dayaan, may mga hokus-focus, may mga mikos-mikos. Imbis na ikaw, Sara Duterte, magtrabaho ka, pamumulitika pa rin ang ginagawa mo. Nagkakagulo na ang mundo, nag-aaway na ang iba't ibang mga bansa. Ikaw pa naman, unahin mo yung serbisyo publiko mo. Unahin mo yung responsibilidad mo sa taong bayan. Hindi na puro ka na lang paepal, puro ka na lang gaslighting, puro ka na lang bintang, puro ka na lang paninira, puro ka na lang pamumulitika. Anong klaseng vice president ka man? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Nilook up ka ng mga taong naniniwala sa iyo? Tapos na ang 2025 midterm elections. If you have something na kailangan mong patunayan, bakit hindi nyo bigyan ng pondo ang mga senador na gusto mo? I-recount. Gayahin nyo, sabi ko nga si Gwen Garcia ng Cebu. Kahit milyon-milyon ang gastusin niya, wala siyang pakialam as long as na makita ng taong bayan ang katotohanan kung bakit siya natalo. Ngayon, yung mga kandidato nyo hindi nga nagreklamo tapos ikaw magrereklamo ka. May pera man kaya kayo, may impluensya man kaya kayo, alam nyo man kaya kung ano yung tama at saka alam nyo kung ano yung mali. Bakit ayaw nyong dumulog sa Commission on Election para nang sa ganon ay dembangin nyo doon si Garcia? Tapos mag-file kayo ng election protest kahit ilang taon matapos. Imposible. No? Kung mayroon kayong gustong patunayan na dayaan. Nangyari na yan kay Zubiri at kay Pimentel. Tingnan mo. Tawag nito? Nakaupo. So, ibig sabihin may gusto kang ipasok maliban kay Amy. Diba? Dapat nga magduda tayo kasi simula po sa top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. 6 to 12. Doon na kayo mag-isip. Ngayon, kung sinasabi mo, di ba top 1, top 2, hanggang top 4, yung kung baga kaalyado nyo? So ngayon, kung sinasabi mo may dayaan, hindi makapasok yung iba nyo mga kandidato. Tama? Malaglag si Amy. Di ba kayo nag-iisip ng ganun? Oh my God, patawara, Santissima naman. Ikaw naman, Sara Duterte, binulayog lang talaga ang ginagawa mo ba? Kung makapagsalita ka lang talaga, makapagpanira ka lang. May pera kayo, uulit-ulitin ko sa content na ito. May pera kayo, may impluensya kayo, may kilala kayo sa Commission on Elections, may mga abogado kayo, may mga election lawyers kayo. Why not file an why not encourage those senatoriables who are in your lineup na mag-file sila, magsampa sila ng election protest at i-open nila yung mga ballots ulit, magkaroon ng manual counting. Tama man? Hindi ba okay yung ganyang klaseng mga recommendation? So ano pong ginaproblema nyo? Anong ginaproblema ninyo? Talaga naman kayong mga Duterte diehard supporters. Ikaw naman, Amy, maging modelo ka naman ng kabutihan. Hindi lang puro kasamaan ang lumalabas sa bunganga ninyo. Nakakahiya na nga kayo Pangalawang pangulo na nga kayo. Wala nga kayong kwenta. Wala nga kayong na-inbag sa sambayan ng Pilipino. Wala nga kayong ng tulong.
Kung hindi ka ba naman napaka-bobo na klaseng pangalawang pangulo, alam mo na gani na maapektuhan yung ibang mga nakapasok sa line-up ninyo. O gusto mo mahulog si Amy Marcos pag magkaroon ng dayaan? O halimbawa, saan ba ibigay ang mga boto? Eh di ba, milyon-milyon man ang nakuha na boto ng inyong mga kandidato? Ayaw mo pa nun, hindi mo pa matanggap. Sus, Ginoo ko, patawara sa iyo ay, naku, Sara Duterte, oo, ginagaga naman masyado ang taong bayan, ginagago ninyo. Oo, bakit hindi kayo mag-file ng election protest? Hindi na magreklamo kayo sa social media nyo, magparinig-rinig kayo. Sinabihan na nga kayo ng komisyon ng election, kung gusto ninyo mag-file o ng election protest, mag-file kayo. Mag-complain kayo. Tama man. Ay, naku, ang problema sa inyo kasi, salita lang kayo ng salita, tapos, hindi nyo matanggap. Tanggap na nga ng mga, actually, tanggap na nga ng mga ng mga natalong senador. Bababa muna ako kasi baka mamaya mahulog ako dito. Di ba tanggap nga ng mga natalong mga senador sa line-up ninyo? Ha? Kung ano ang nagiging resulta ng eleksyon, eh bakit kayo hindi nyo matanggap? Anong nangyari? Bakit puro lang kayo parinig? Oh, dapat nga magiging professional kayo sa pag-handle ng ganito. Alam nyo pala na dinaya yung mga kaalyado nyo, hindi kayo magpa-file sa Commission on Election, salita yang kayo ng salita. Isa line up nyo nga, marami nga kami nakikita dito ng mga sample balot na may pangalan nga ganito ganyan, tag 1.5, tag 2.5, oh, tag 3,000. Kaya lang syempre, kahit na mayroong mga ebidensya, kung wala kang pera pang file dyan sa Commission on Elections, o pangbayad sa abogado, hanggang accusation na lang yan. Kayo, makaya nyo yan, Sara Duterte, magreklamo na mayroong dayaan. Oo, magreklamo kayo sa Commission on Election. Kaya may mga pera kayo. Pwede kayo mag-ban dyan sa electoral protest, election protest kayo. Ay naku, nakakabwisit kayo. Ang mga ganyang klaseng mga bunganga kasi, napakawalang kwenta. Kaya nga pinagtatawanan na lang kayo eh. No? Kaya nga pinagsasabihan kayong mga parang baliw, mga parang may mga saltik, parang may mga alinganga. Dahil ginagago ninyo ang taong bayan. Reklamo kayo ng reklamo ng may dayaan. Hindi naman kayo nag-file ng tinatawag na complaint. Kabwisit man talaga klaseng ha. Diba? Nakakahiya niya mga ganyang klaseng abilidad ninyo. Ay nako. O sige na. Maraming salamat. Bago pa tayo ma-high blood sa kabubuhan ni Sara. Okay? So nandito ako ngayon sa labas. 'Di ba? Nagmumuni-muni ako dito, oh. But this is not my property, okay? So nandito ako nagamuni-muni habang naga-discuss sa inyo, habang sinasabi ko sa inyo na si Sara Duterte naglalaway na naman sa kakaparinig-rinig na kuno mayroong dayaan. Gaga, akala niya siguro butuhin ng taong bayan lahat ng mga senatoriable nilang mga wala namang alam.